I-arrest back ang kanyang mga yan. Oh. Ngayon ho, mga bossing, dahil doon sa sinabi ni Atty. Larry Gadon din, doon sa Supreme Court, ngayon ho, mga kababayan, eto si Topacio versus Larry Gadon na. Pakinggan nyo ho ito, mga boss si Pamo, sir. Sinasabi ni Larry Gadon. At mga bobo na Ito din pala yung sinabi. asong ulol daw. O, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo Hindi mga asong tanga at bobo na ninanakawan na ay wala pa rin kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan napunta yung confidential funds? Di ba? Hindi ko na ho itutuloy, mga kababayan, kasi yan din po yung binasa natin kanina, no? Ngayon ho, ito, Topacio versus Gadon. Kaibigan ko yung... Ayan, di ba? Kasi nga, di ba, meron silang pinapatahimik, si Percy Saldana, tama ba ako doon sa apelyido? Percy, tapos yung si Haidar yan. Di ba? At kasama dyan si Larry Gadon, mga bossing. Ito nga yung sinasabi nila. Niyo po, kaibigan ko yung si Atty. Gadon. In fact, lagi kami nagko-concert niyan. But kasamang Larry, I'm sorry, but this is no laughing matter. I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito, if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion. Kantahan daw, mga kababayan. Kantahan. Bakit po ba nagkakaganyan? Kasi nga po, eto. Ipapakita ko sa inyo yung video, hahagilapin ko lang po yung video, mga kababayan, na si Larry Gadon talagang bisit na bisit po sa sa Supreme Court, mga bossing, no? Doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera Dito ho yan, mga kababayan. Doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera Tapos sasabihin mo political score. Di ba? Pinupuli unconstitution, kesyo daw hindi binigyan ng pagkakataon si Vice Presidente para maipagtanggol ang kanyang sarili. No? Sinabi niya dito kasi tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera Tapos sasabihin mo political score. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na sinertify ng PSA that there are about 900 individuals on the list who are not existing. Walang mga birth records. Paano mangyayari yun? Even si Chair Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagtatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. Isa pa din ho yan, mga bossing. Diba? Kung titimbangin po natin yung dalawa, mga kababayan, alam ko si Atty. Larry Gadon naghain ng disbarment para kay Inday Sara, kung di ako nagkakamali. No? Dahil doon sa banta sa Pangulo, banta kay Pangulong Bongbong Marcos, banta kay Lisa Marcos, banta kay Martin Romualdez ng Vice Presidente. Yung kay Larry Gadon, kaya po pinadispar yan dahil kakasabi ng mga bobo, yung mga DDS daw, bobo. Totoo naman no, nagsasabi lang ng totoo, mga kababayan. Di ba? Ano po ang mas malalim na dahilan para idisbar ang isang tao? Yung pagsasabi ng mga bobo, or eto mismo presidente, pagbabantaan mo. May kinausap na akong tao, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, at kung sino pa. Di ba? Tuloy. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yung si Gismondo na yan, tuta ng Duterte yan. Sa tingin nyo may chance po ba yung impeachment
never po i-refile by 2026? Well, hindi na natin malaman dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Biruin mo yun. Yun yung reason po ng Korte Suprema. Hindi binigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Samantalang kitang-kita ho natin, mga bossing. Kitang-kita ho natin, mga kababayan, na pinapatawag sila, pinagpapaliwanag po sila doon sa Congress. Kaya hindi ho ako naniniwala. Sorry Supreme Court, hindi ako naniniwala na hindi binigyan ng due process si Vice Presidente dahil sinubaybayan ko ho yan eh. Sinubaybayan ko ho yan bilang nagbablog ho, mga kababayan, lalong-lalo na ang Team MR. Araw-araw naming tinitignan yan. O ano ang sagot nila Sara Duterte doon sa imbitasyon? O ano ang sinabi nila Sara Duterte? Kaya nga po natin nalaman yung mga latsika eh. Di ba? Kaya po natin nalaman yung sila chika ang kumukuha nung mga pera. Yung bag-bag daw. Dahil na po mismo doon sa mga sagot. At pagkatapos mga kababayan, pag hindi na nila kaya yung sagot o hindi na nila kaya yung tanong, maninikip na ho ang dibdib. Di po ba? Maninikip na po ang dibdib, mga bossing. Ngayon, ano ang sagot ni Attorney Larry Gadon, mga kababayan, dito kay Topacio? Ito po ang sagot, mga bossing, ni Attorney Larry Gadon kay Topacio. Magkaibigan daw sila eh. I challenge Attorney Topacio to a one-on-one voice and singing competition for ACOS. Nauuso yan. Tingnan nyo mga kababayan. Naku, baka sabihin na naman ng mga DDS na eto na naman sila, for ACOS na naman, wala na namang kwenta. Sasabihin, yung kay Torre ho kasi mga kababayan, ang iyak ng mga DDS, nung hindi pumunta si Baste, nung hindi sumipot, nung natakot si Baste, ang depensa ho ng mga DDS, mga bossing is walang kwenta yung mga pinaggagawa nyo. Walang kwenta, halos 20 milyong piso ang nakolekta na donasyon po para po ipamigay doon sa mga nasalanta ng bagyo. Di ba? Ang walang kwenta doon, yung gusto ni Baste Duterte, na pupunta na lang ako sa inyo, diyan. Walang gloves, magsuntukan na lang tayo. Di ba? Pero, sabi nga ho natin, yung pahabol ni Baste Duterte na yun, na punta ako dyan sa inyo, magsuntukan tayo, walang gloves, walang camera. Etching na lang ho yun, mga bossing. Bakit